Kamusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Rowena Bautista at bilang isang doktor na may 15 taon ng karanasan, ngayon ay tatalakayin natin ang tungkol sa ang mga pinakamabisang mani para sa kalusugang sexual ng kalalakihan. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na maaring mukhang napakasimple para maging totoo, ngunit ipinapangako ko sa inyo na ang siyensya sa likod nito ay ganap na matibay. Tinutukoy natin ang isang partikular na uri ng mani na maaring lubos na mapabuti ang iyong erectile function, magpalakas ng iyong testosterone, at suportahan ang iyong kalusugang sexual sa buong araw. Bago tayo magsimula, pindutin niyo muna ang subscribe button at i-on ang notifications dahil ang ibabahagi ko sa inyo ay impormasyong malamang hindi pa sinasabi ng inyong doktor. Magre-reseta sila ng gamot buong araw, ngunit hindi nila sasabihin na ang isang simpleng bagay tulad ng pagkain ng tamang uri ng mani araw-araw ay maaring magpabago sa inyong kalusugang sexual. At alam ko, ang sabi sa pamagat ay ang tanging mani na kailangan mo, ngunit sa totoo lang, ibabahagi ko ang ilang mabisang pagpipilian dahil ang iba't ibang mani ay gumagana sa iba't ibang paraan at karapatan ninyong malaman ang lahat ng inyong opsyon. Maring mas gusto ngang ilan sa inyo ang isang uri ng mani kaysa sa iba, o baka gusto ninyong pagpalit-palitin ang maito para sa pinakamataas na benepisyo. Kaya, simulan na natin at pag-usapan ang pinakamabibisang mani para sa erectile function. Magsimula tayo sa isang ikagugulat ng marami. Ang numero 1 mani para sa erectile function ay ang Brazil nut. Alam kong hindi ito ang pinakakaraniwang mani, at maraming kalalakihan ang hindi pa nakakatikim nito. Ngunit kapag naintindihan ninyo kung ano ang ginagawa nito sa inyong katawan, gugustuhin ninyong gawin itong pang-araw-araw na bahagi ng inyong pagkain. Ang Brazil nuts ang pinakamayamang pakukunan ng selenium sa buong planeta. 2 hanggang 3 Brazil nuts lamang ay nagbibigay ng iyong buong pang-araw-araw na pangangailangan sa selenium na humigit kumulang 55 hanggang 70 micrograms. At ang selenium ay napakahalaga para sa produksyon ng testosterone, thyroid function, at pangkalahatang kalusugan ng reproductive system. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng selenium para sa erectile function. Ang selenium ay isang pangunahing sangkap ng isang enzyme na tinatawag na glutathione peroxidase na isa sa pinakamalakas na antioxidants ng ating katawan. Pinoprotektahan ng enzyme na ito ang iyong mga selula mula sa oxidative damage, kabilang ang mga selula sa iyong testes na gumagawa ng testosterone at ang mga endothelial cell na nakapalibot sa iyong mga daluyan ng dugo na responsible sa production ng nitric oxide. Kapag kulang ka sa selenium, hindi makagawa ang iyong katawan ng sapat na protective enzyme na ito at sinisira ng oxidative stress ang iyong na selula na gumagawa ng hormone at ang iyong na daluyan ng dugo. Ang resulta ay mas mababang testosterone, humihinang daloy ng dugo, at mga problema sa pagtayo ngari. Ipinakita sa mga pag-aral na ang pag-inom ng selenium supplement ay maring magpataas ng antas ng testosterone at mapabuti ang kalidad ng semilya. Sa isang pag-aral sa Pilipinas, ang mga lalaking may mababang antas ng selenium na uminom ng selenium supplement ay nakakita ng malaking pagbuti sa kanilang testosterone at pangkalahatang reproductive function. Ang koneksyon sa pagitan ng selenium at kalusugang sexual ng mga lalaki ay matagal nang napatunayan sa siyentipikong literatura. Ngunit ito ang tunay na kamangha-mangha tungkol sa Brazil nuts. Naglalaman din sila ng iba pang mga kapaki-pakinabang na compound tulad ng magnesium,
zinc, at healthy fats na lahat ay sumusuporta sa kalusugang sexual. Hindi lang selenium ang nakukuha mo, nakakakuha kang isang kumpletong paketeng masustansya na sabay-sabay na gumagana. Simple lang ang rekomendasyon. Kumain ng 2 hanggang 3 Brazil nuts araw-araw. Iyon lang. Huwag sosobrahan dahil ang sobrang selenium ay maring makasama. Ngunit ang 2 hanggang 3 mani araw-araw ay ang tamang-tamang dami na nagbibigay ng sapat na selenium ng walang labis. Maaari mo itong kainin bilang merienda, i-chop at idagdag sa mga salad tulad ng ensalada, ihalo sa smoothies, o kainin agad sa umaga. Gawin itong pang-araw-araw na ugali. At sa loob ng ilang linggo, karamihan sa mga lalaki ay nakakapansin ng pagbuti sa kanilang enerhiya, mood, at sa kanilang sexual function. Ngayon, hayaan ninyong sabihin ko ang pangalawang pinakamabisang mani para sa erectile function, ang walnuts. Ang walnuts ay napakaganda para sa kalusugan ang puso. At dahil ang erectile function ay pangunahing issue sa daluyan ng dugo, anumang nagpapabuti sa iyong cardiovascular health ay nagpapabuti rin sa iyong erectile function. Ang walnuts ay mayaman sa omega-3 fatty acids, partikular na ang alpha-linolenic acid o ALA. Ang nga omega-3 fats na ito ay nagbabawas ng pamamaga sa buong katawan, nagpapabuti sa kalusugan ng iyong nga daluyan ng dugo, at sumusuporta sa malusog na antas ng kolesterol. Lahat ng mga salik na ito ay mahalaga para sa erectile function. Ngunit ito ang dahilan kung bakit espesyal na mabisa ang walnuts. Ipinakita sa mga pag-aral na pinapabuti nito ang endothelial function. Ang endothelium ay ang panloob na lining ng iyong nga daluyan ng dugo at ito ang responsible sa paggawa ng nitric oxide. Tandaan, ang nitric oxide ang molekula na nagbibigay senyas sa mga daluyan ng dugo na mag-relax at lumawak na nagpapahintulot sa daloy ng dugo. Kung walang sapat na nitric oxide, hindi ka makakamit ng matibay na ereksyon. Ipinakita ang pananaliksik na ang regular na pagkain na walnuts ay nagpapabuti sa endothelial function at nagpapataas ang bioavailability ng nitric oxide. Sa isang pakaral, ang mga lalaking kumonsumong halos 2 ounces ang walnuts araw-araw sa loob ng 8 linggo ay nakaranas ang malaking pagbuti sa paglawak ng kanilang mga daluyan ng dugo at pangkalahatang kalusugan ng vascular system. Ang walnuts ay naglalaman din ng isang amino acid na tinatawag na L-arginine na ginagawang nitric oxide ng iyong katawan. Kaya't nakakakuha ka ang direktang sangkap para sa produksyon ng nitric oxide kasama ang mabenepisyo sa puso na sumusuporta sa buong sistema. Bukod pa rito, ang walnuts ay mayaman sa antioxidants kabilang ang vitamina E at polyphenols na nagpoprotekta sa iyong madaluyan ng dugo mula sa oxidative damage. Naglalaman din silang ratonin na sumusuporta sa kalidad ng tulog at ang mahimbing na tulog ay mahalaga para sa produksyon ng testosterone. Kumain ng masa 1 hanggang 2 ounces ng walnuts araw-araw na halos 1 dakot o mga 14 na kalahati ng walnut. Maaari mo itong kainin ng direkta, idagdag sa oatmeal o yogurt, ihalo sa mga salad o ay blend sa smoothies. Ang susi ay ang araw-araw at tuloy-tuloy na pagkonsumo. Ngayon, pag-usapan natin ang almonds dahil ito marahil ang pinakamadaling mahanap at pinakasikat na mani at ito ay lubhang kapaki-pakinabang para sa kalusugang sexual. Ang almonds ay mayaman sa ilang sustansya na direktang sumusuporta sa erectile function at production ng testosterone. Una, ang almonds ay isang mahusay na mapagkukunan ng vitamina E,
na isang malakas na antioxidant na nagpoprotekta sa mga molekula ng testosterone mula sa oxidative damage. Gumagawa ang iyong katawan ng testosterone, ngunit kung ito ay agad na nasisira ng free radicals, hindi mo nakukuha ang benepisyo. Pinoprotektahan ngang bitamina A ang nga hormon na iyon at pinapanatili itong aktibo sa iyong sistema. Ang almonds ay mayaman din sa magnesium at ang magnesium ay mahalaga para sa produksyon ng testosterone. Ipinakita sa mga pag-aaral na ang magnesium supplementasyon ay maring makpatas na parohong total at free testosterone levels. Maraming kalalakihan sa Pilipinas, dahil sa ating dieta, ay maring kulang sa magnesium at ang kakulangang ito ay nag-ambag sa mababang testosterone at mahinang sexual function. Ang magnesium ay sumusuporta rin sa mas mahusay na kalidad ng tulog, tumutulong sa pagregulat ng asukal sa dugo at binabawasan ang pamamaga. Lahat ng magasalik na ito ay hindi direktang sumusuporta sa mas mahusay na erectile function. Ang almonds ay naglalaman ng L-arginine tulad ng walnuts na sumusuporta sa produksyon ng nitric oxide. Mayaman din sila sa zinc, isa pang mineral na mahalaga para sa produksyon ng testosterone at kalusugang sexual. Ang healthy fat sa almonds ay sumusuporta sa pangkalahatang produksyon ang hormon. Tandaan, ginagawang iyong katawan ang testosterone at iba pang sex hormones mula sa kolesterol at taba. Kung walang sapat na healthy fat sa iyong dieta, magdurusa ang iyong produksyon ng hormone. Kumain ng nga 1 hanggang 2 ounces ng almonds araw-araw, na halos 23 almonds o isang dakot. Maari mong kainin ito ng hilaw, bahagyang litson, o bilang almond butter. Iwasan lamang ang mangga almonds na sobrang alat o may patong na asukal o iba pang additives. Hayaan ninyong ikuwento ko ang tungkol sa pistachios ngayon dahil ang maliliit na berdeng mani na ito ay mas mabisa kaysa sa kanilang sukat pagdating sa kalusugang sexual. Mayroong partikular na pananaliksik tungkol sa pistachios at erectile function at ang mga resulta ay kahanga-hanga. Sa isang pag-aral, ang mga lalaking may erectile dysfunction ay kumonsumo ng 3-5 ounces ang pistachios araw-araw sa loob ng 3 linggo. Sa pagtatapos ng pag-aral, nakaranas sila ng malaking pagbuti sa erectile function, kabilangang mas matibay na pagtayo, mas mataas na kasiyahan sa pakikipagtalik, at pangkalahatang pinabuting karanasan sa sexual. Iniugnay nga mananaliksik ang mabenepisyong ito sa ilang mga dahilanan. Ang pistachios ay mayaman sa arginine na tulad ng ating napag-usapan ay nagiging nitric oxide. Naglalaman sila ng nga antioxidant na nagpapabuti sa kalusugan ng nga daluyan ng dugo. Mayroon silang nga anti-inflammatory properties at nagbibigay nga healthy fats na sumusuporta sa produksyon ng hormone. Ang pistachios ay naglalaman din ng isang plant sterol na tinatawag na beta-sitosterol na maring makatulong na bawasan ang conversion ng testosterone sa dihydrotestosterone o DHT. Habang mahalaga ang DHT, ang sobrang konversyon ay maring magdulot ng mga problema at ang pagpapanatili ng tamang balanse ay sumusuporta sa pangkalahatang kalusugan ng hormonal. Ang isa pang benepisyo ng pistachios ay ang positibong epekto nito sa antas cholesterol. Ipinakita na pinapabuti nito ang ratio ng good HDL cholesterol sa bad LDL cholesterol na mahalaga para sa kalusugan ng puso at sa gayon sa kalusugan ng ari. Kumain nga 5 hanggang 2 ounces ng pistachios araw-araw. Iyan ay humigit kumulang 49 na mani. Ito ay isang mahusay na merienda, maaring idagdag sa mga salad
o durugin at gamitin bilang coating sa isda o manok na paboritong lutuin sa Pilipinas. Subukang bilhin ang mga ito na walang asin o bahagyang malat upang maiwasan ang labis na paggamit ng sodium. Ngayon, gusto kong pag-usapan ang pechans na madalas na hindi napapansin, ngunit napakaganda para sa kalusugang sexual. Ang pechans ay napakayaman sa antioxidants, mas higit pa kaysa sa maraming iba pang mani. Naglalaman sila ng mga compound tulad ng ellagic acid at vitamina A na nagpoprotekta sa iyong mga selula mula sa oxidative damage. Ang pechans ay mayaman din sa beta-sitosterol, ang parehong plant sterol na matatagpuan sa pistachios na tumutulong sa balanseng hormona. Naglalaman sila ng malusog na monounsaturated fats na sumusuporta sa kalusugan ng puso at produksyon ng hormone. Isa sa mga natatanging benepisyo ng pechans ay ang positibong epekto nito sa mga marker ng pamamaga. Ang talamak na pamamaga ay isang pangunahing sanhi ng erectile dysfunction dahil sinisira nito ang mga daluyan ng dugo at pinipigilan ang kanilang kakayahang lumawak ng maayos. Sa pamamagitan na pagbabawas na systemic inflammation, nakakatulong ang pechans na mapanatili ang malusog at tumutugon na mga daluyan ng dugo. Nagbibigay din ang pechans ng zinc, magnesium, at manganese na lahat ay mahalaga para sa produksyon ng testosterone at pangkalahatang kalusugang sexual. Ang kombinasyon ng nga sustansya sa pechans ay lumilihang isang komprehensibong sistema ng suporta para sa kalusugang ng reproductive system ng laki. Kumain ng halos 1 ounce ng pechans araw-araw na humigit kumulang 19 na kalahati ng pechan. Maaari mong kainin ito ng hilaw, bahagyang itos para sa mas masarap na lasa, i-chop at idagdag sa oatmeal o mga salad o gamitin ang pechan butter bilang palaman. Ngayon, hayaan ninyong sabihin ko ang tungkol sa macadamia nuts dahil ang mag-creamy at buttery na mani na ito ay hindi lang masarap, sila ay lubhang kapaki-pakinabang para sa kalusugan ng hormon. Ang macadamia nuts ay may natatanging fatty acid profile na partikular na sumusuporta sa produksyon ng testosterone. Ang macadamia ay mayaman sa monounsaturated fats, partikular na ang oleic acid na iniugnay sa malusog na antas-eng testosterone. Isa rin sila sa ilang mani na naglalaman ng palmitoleic acid, isang omega-3 fatty acid na may mga anti-inflammatory properties at sumusuporta sa metabolic health. Ang mabuting metabolic health ay mahalaga para sa sexual function. Ang insulin resistance at metabolic syndrome ay malalaking sanhi ng erectile dysfunction. Sa pamamagitan ng pagsuporta sa malusog na metabolismo, nakakulong ang macadamia nuts na lumikha ng isang panlup na kapaligiran na paborable para sa produksyong testosterone at erectile function. Ang macadamias ay mayaman din sa thiamine, isang bitamina B na sumusuporta sa produksyon ng enerhiya at function ng nervous system. Ang malusog na nerve function ay mahalaga para sa sexual arousal at response. Ang hamon sa macadamia nuts ay mataas ito sa calories, kaya mahalaga ang pagkontrol sa dami. Kumain ng halos 1 ounce araw-araw, na humigit kumulang 10 hanggang 12 na mani. Masarap itong kainin ng mag-isa, maring i-chop at idagdag sa iba't ibang pagkain o gilingin para gawing macadamia butter. Ngayon, pag-usapan natin ang cashews o kasoy, na teknikal na mga buto, ngunit karaniwang isinasama sa mga mani. Ang kasoy ay napakaganda para sa kalusugang sexual dahil mayaman ito sa zinc. At ang zinc ay napakahalaga para sa produksyon ng testosterone.
Ang zinc ay isa sa pinakamahalagang mineral para sa kalusugan ng reproductive system ng lalaki. Kasama ito sa maraming hakbang ng testosterone synthesis. Tumutulong itong pigilan ng conversion ng testosterone sa estrogen. Mahalaga ito para sa produksyon ng semilya at ang kakulangan sa zinc ay isa sa mga pinakakaraniwang nutrisyonal na sanhi ng mababang testosterone. Ipinakita sa mga pag-aral na ang zinc supplementation ay maaring makabuluhang magpataas ng antas ng testosterone sa mga lalaking kulang nito. Kahit na ang mga lalaking hindi gaanong kulang ay madalas na nakakakita ng pagbuti sa pagtaas ng kanilang zinc intake. Ang kasoy ay mayaman din sa magnesium na, tulad ng napag-usapan natin kanina, ay sumusuporta sa produksyon ng testosterone at kalidad ng tulog. Naglalaman sila ng copper na gumagana kasama ang iron upang suportahan ang malusog na produksyon ng red blood cell at paghahatid ng oxygen sa mga tissue kabilang ang mga reproductive organ. Ang healthy fats sa kasoy ay sumusuporta sa pangkalahatang produksyon ng hormone at naglalaman sila ng MA antioxidant na nagpoprotekta laban sa oxidative stress. Kumain ng masa 2 hanggang 105 ounces ng kasoy araw-araw na humigit kumulang 18 na piraso. Maaari mo itong kainin ng hilaw o litson. Idagdag ito sa mga ginisang ulam tulad ng chop suey, i-blend para gawing creamy sauces, o mag-enjoy ng cashew butter. Ngayon, nais kong ibahagi ang isang bagay na napakalakas sa inyo. Isang pinahalong mani na pinagsasama ang mabenepisyong maraming mani para sa pinakamataas na suporta sa kalusugang sexual. Tinatawag ko itong erectile power mix at ito ay partikular na binuo upang tugunan ang production ng testosterone, daloy ng dugo, production ng nitric oxide, at kalusugan ng nga daluyan ng dugo. Narito ang formula. Pagsamahin ang 2 Brazil nuts, 7 kalahating walnut, 10 almonds, 15 pistachios, at 5 kasoy. Nagbibigay ito sa iyo ng perpektong balanse ng selenium, omega-3 fats, vitamina A, magnesium, zinc, arginine, at antioxidants. Pagsamahin ito sa isang lalagyan at kainin araw-araw, maring sabay-sabay bilang isang malaking merienda o hatiin sa pagitan ng umaga at hapon. Ang kombinasyong ito ay nagbibigay ng komprehensibong nutritional support para sa kalusugang sexual sa pamamagitan ng maraming mekanismo. Sinuportahan mo ang produksyon ng hormon gamit ang Brazil nuts at kasoy. Pinapahusay mo ang daloy ng dugo at kalusugan ng vascular gamit ang walnuts at pistachios. Pinoprotektahan mo ang mga hormon at daluyan ng dugo gamit ang vitamina A at antioxidants mula sa almonds at pecans. At nakakakuha kang nga amino acid na kailangan para sa produksyon ng nitric oxide mula sa maraming mapakukunan. Maraming lalaki na nangakong kumain ng eksaktong kombinasyong ito araw-araw ang nagulat ng malaking pagbuti sa kanilang erectile function, antas ng enerhiya, libido, at pangkalahatang sigla sa loob ng 4 hanggang 6 na linggo. Ngayon, pag-usapan natin ang tamang oras at kung paano isama ang mga mani sa iyong pang-araw-araw na gawain para sa pinakamataas na benepisyo. Bagaman maaari kang kumain ng mani anumang oras ng araw, may mga estratehikong oras na maaring magpahusay sa epekto nito. Ang pagkain ng mani sa umaga ay nagbibigay ng tuloy-tuloy na enerhiya sa buong araw. Ang healthy fats at protina ay tumutulong na patatagin ang asukal sa dugo at maiwasan ang pagbabangang enerhiya na maaring makaapekto sa mood at libido. Ang pagkain ng mani bilang merienda sa hapon ay
makatulong na maiwasan ang pagbabaeng enerhiya sa hapon na nararanasan ng maraming lalaki at maaring suportahan ang produksyon ng testosterone habang naghahanda ang iyong katawan para sa magasiklong produksyon ng hormon sa gabi. Mag-eksperimento sa timing at tingnan kung ano ang pinakamahusay para sa iyo. Ngunit ang pinakamahalagang salik ay ang pagiging pare-pareho. Ang pagkain ng mani araw-araw, anuman ang oras, ay magbubunga ng mas magandang resulta kaysa sa pagkain nito ng paminsan-minsan kahit na perpekto ang timing. Hayaan ninyong sagutin ko ang ilang karaniwang alalahanin at tanong. Una, hindi ba ako tataba sa pagkain ng mani araw-araw? Ang mani ay mataas sa calories. Totoo iyan? Ngunit maraming pag-aral ang nagpakita na ang mga taong regular na kumakain ng mani ay hindi tumataba at madalas ay mas mahusay ang pamamahala sa timbang kaysa sa mga hindi kumakain ng mani. Ang kombinasyon ng healthy fats, protina, at fiber ay nakakabusog at nakakatulong na kontrolin ang gana sa pagkain. Ang susi ay ang pakontrol sa dami at siguraduhin kinakain mo ang mani bilang bahagi ng isang balanseng dieta, hindi bilang karagdagan sa iyong normal na sobrang pagkonsumo ng kalori. Kung kumakain ka ng 1 hanggang 2 ounces ng mani araw-araw at inayos ang iyong pangkalahatang calorie intake, hindi ka tataba. Pangalawang tanong, paano kung may allergy sa mani? Malinaw. Kung allergic ka sa ilang uri ng mani, huwag itong kainin. Ngunit kung sa ilang mani ka lang allergic, mag-focus sa mga ligtas mong makakain. Halimbawa, kung allergic ka sa tree nuts ngunit kaya mong kumain ng peanuts, na mga leguma, ang peanuts ay nagbibigay din ng benepisyo para sa kalusugang sexual sa pamamagitan ng kanilang arginina, resveratrol, at healthy fat content. Pangatlong tanong, hilaw o litson? Ang hilaw o bahagyang litson na mani ay nagpapanatiling pinakamaraming sustansya. Ang sobrang litson na mani, lalo na ang mga nilitson sa hindi malusok na mantika, ay may sira ng sustansya at maaring maglaman ng mga nakakapinsalang compound. Kung mas gusto mo ang litson, hanapin ang mga dry roasted o lightly roasted na opsyon na walang idinagdag na mantika o sobrang asin. Pang-apat na tanong, gaano katagal bago makita ang mga resulta? Karamihan sa mga lalaki ay nakakapansin ngang pagbuti sa enerhiya at pangkalahatang kalusugan sa loob ng 2 hanggang 3 linggo ng araw-araw na pagkonsumo ng mani. Ang mas makabuluhang pagbuti sa erectile function ay karaniwang lumalabas sa loob ng 4 hanggang 8 na linggo. Tandaan, sinusuportahan mo ang natural na proseso ng iyong katawan at pinapabuti ang pinagbabatayan nitong kalusugan, hindi lamang tinatakpan ang mga sintomas gamit ang gamot. Ngayon, hayaan ninyong pag-usapan natin kung paano mapapalaki ang pagsipsip at paggamit ng nga sustansya sa mani. Ang pagbabat ng mani sa magdamag ay maring gawing mas madaling tunawin at maring mapabuti ang pagsipsip ng sustansya. Ang ilang compound sa mani na tinatawag na phytates ay maring kumapit sa mga mineral at bawasan ang kanilang pagsipsip. Ang pagbabat ay nakakatulong na bawasan ang phytates. Para magbabat ng mani, ilagay ito sa isang mangkok, takpan ng tubig, magdagdag ng kaunting asin, at hayaan itong magdamag. Sa umaga, alisin ang tubig at banlawan ito. Maari mo itong kainin agad o i-dehydrate sa isang oven na may mababang temperatura o dehydrator kung mas gusto mo ang malutong na texture. Mahalaga rin ang panguyang ng mani ng maigi. Kung mas dinudurok mo ito, mas maraming surface area ang magagamit para sa mga digestive enzymes na nangangahulugang mas mahusay na pakuhangang sustansya. Ang pagkain ng mani na may kasamang mapagkukunan ng bitamina C,
ay maaring mapahusay ang pagsipsip ng mga mineral tulad ng iron at zinc. Kaya, isaalang-alang ang pagkain ng iyong mani kasama ng ilang berries, prutas na citrus tulad ng calamansi o dalandan, o bell peppers. Hayaan ninyong magbahagi ako ng ilang praktikal na paraan upang isama ang mani sa iyong pang-araw-araw na dieta bukod sa pagkain nito bilang merienda. Idagdag ang dinurok na mani sa iyong umagahang oatmeal o yogurt. Nagbibigay ito sa iyo ang tuloy-tuloy na enerhiya at sinisimulan ang iyong araw na may nutrisyon na sumusuporta sa testosterone. I-blend ang mani sa smoothies para sa isang creamy texture at dagdag na nutrisyon. Gumawa ng sariling trail mix na pinagsasama ang iyong paboritong mani, pinatuyong prutas na walang asukal, at dark chocolate chips. Gamitin ang manut butter bilang palaman sa whole grain na tinapay o hiwangang mansanas. Gumawang sarili mong nut butter sa pamamagitan ng pagblend ng litson na mani sa isang food processor hanggang maging creamy. Idagdag ang dinurok na mani bilang coating para sa inihaw na isda o manok. Ihalo ang mani sa mga salad para sa dagdag na lutong at nutrisyon. Gamitin ang giniling na mani bilang base para sa mga homemade energy balls na may kasamang dates at chachaw. Ang susi ay gawing regular at kasiyasiyang bahagi nga iyong dieta, ang mani sa halip na ituring itong isang gawain o supplement na kailangan mong inumin. Ngayon, nais kong bigyang diin na habang ang mga mani ay napakalakas para sa kalusugang sexual, pinakamahusay itong gumagana bilang bahagi ng isang komprehensibong diskarte. Hindi mo maaring kumain lang ng mani at umasa ngang himala kung ang natitirang bahagi ng iyong pamumuhay ay laban sa iyo. Siguraduhin kumakain ka ang dieta na mayaman sa gulay, prutas, lean proteins, at whole grains, bawasan ang ma-processed foods, refined sugars, at labis na alak. Lahat ng ito ay sumusuporta sa pangkalahatang kalusugan at sexual function. Mag-ehersisyo ng regular. Parehong ang resistance training at cardiovascular exercise ay nagpapabuti ngang daloy ng dugo, sumusuporta sa malusok na antas ng testosterone, at nagpapahusay ng erectile function. Layunin ang hindi bababa sa 30 minuto ngang katamtamang ehersisyo sa karamihan ngang nga araw ngang linggo. Magkaroon ng 7 hanggang 9 na oras ng kalidad na tulog bawat gabi. Ang tulog ay kung kailan gumagawa ang iyong katawan ng karamihan sa testosterone nito at nag-ayos ng mga tissue. Ang mahinang tulog ay sisira kahit sa pinakamahusay na mga estratehiyang nutrisyonal. Pamahalaan ang stress ng epektibo. Ang talamak na stress ay nagpapataas ng cortisol na pumipigil sa testosterone at nakakasagabal sa sexual function. Humanap ng mga paraan sa pamamahalang stress na gumagana para sa iyo, maging ito man ay pagninilay-nilay, malalim na pahinga, pagpunta sa kalikasan, o paggawa ng mga libangan. Panatilihin ang isang malusog na timbang. Ang sobrang taba sa katawan, lalo na sa paligid ng tiyan, ay ginagawang estrogen ang testosterone at lumilika ngang pamamaga na sumisira sa mga daluyan ng dugo. Ang pagbabawas ng sobrang timbang ay maaring lubos na mapabuti ang erectile function. Kung naninigarilyo ka, itigil ito. Sinisirangang paninigarilyo ang madaluyan ng dugo at isa ito sa pinakamasamang bagay na maaari mong gawin para sa kalusugan ng iyong ari. Ito ay ganap na hindi mapag-usapan kung gusto mo ngang pinakamainam na sexual function. Manatiling hydrated. Ang dehydrasyon ay nakakapekto sa dami ng dugo at maring makapinsala sa sirkulasyon. Uminom ng sapat na tubig sa buong araw. Bago tayo magtapos, hayaan ninyong bigyan ko kayo ng isang simpleng plano ng pagkilos. Simula bukas,
Mga kong kumain ngang 2 hanggang 3 Brazil nuts tuwing umaga. Gawin itong iyong pundasyon. Pagkatapos ng 1 linggo, magdagdag ng 1 dakot ng walnuts sa hapon. Pagkatapos ng 1 pang linggo, isama ang kumpletong erectile power mix na inilarawan ko kanina. Subaybayan ang iyong nga resulta. Magtago ngang isang simpleng journal na nagtatalangang iyong mga antas ng enerhiya, mood, pagganap sa ehersisyo, libido, at erectile function. Pagkatapos ngang 8 linggo, suriin ang iyong mantala at marahil ay mamamangha ka sa pagpapabuti. Isaalang-alang ang pagpapasuri ng iyong antas ng testosterone bago ka magsimula at muli pagkatapos ng 3 buwan. Nagbibigay ito sa iyo ng objektibong datos upang umakma sa iyong sariling karanasan. Maging matiyaga at pare-pareho. Ang manatural na pamamaraan ay nangangailangan ng oras, ngunit ang mga resulta ay madalas na mas napapanatili kaysa sa mga interbensyong parmasyutiko dahil talagang pinapabuti mo ang iyong pinakbabatayan na kalusugan sa halip na pansamantalang pilitin ang isang tugon. Kung nahanap ninyong mahalaga ang impormasyong ito, pakipindot ang like button at ibahagi ang video na ito sa sinumang maaring makinabang. Mag-subscribe sa aking channel at i-on ang notifications para hindi ninyo makaligtaan ang mga susunod na content tungkol sa mga natural na paraan upang ma-optimize ang kalusugan at sigla ng mga lalaki. Maraming salamat sa panonood. Ako si Dr. Rowena Bautista at tandaan, ang iyong kalusugang sexual ay salamin ng iyong pangkalahatang kalusugan. Sa pamamagitan ng pagsuporta sa iyong katawan ng tamang nutrisyon, kabilang ang mga makapangyarihang mani na ito, kasamangang ehersisyo, kalidad na tulog, at pamamahalang stress, maaari mong mapanatili ang matibay na erectile function at masiglang kalusugang sexual hanggang sa iyong pagtanda. Nasa inyong mga kamay ang kapangyarihan. Sa tulong ng mga masustansyang mani, alagaan ang inyong sarili at makita-kita tayo sa susunod na video.